Napakadaldal mo naman. Ayun no, Sabado na. Simula na ng bakasyon ko. Kailangan ko kasi ng pahinga mga katropa. Ang dami ko kasing ganap sa buhay kasi magpapadala ako ng balikbayan box. Kaya abangan nyo sa next vlog ko. Pero bago yan, meron nga po pala akong update sa contract renewal ko dito sa Canada. Pero bago yan mga tropa, meron tayong babasahing comment. Ito yung sinabi niya oh. Hindi na daw ma-renew pero makita mo na lang pipirma na ng kontrata. For content lang naman yan. Huwag mo lokohin yung mga tao. Naku po, ayun na naman siya oh. Sabi nila nagsisinungaling daw ako na gumagawa lang ako ng kwento na paawa lang na ginagamit ko raw ang salitang baka hindi na ako ma-renew para may dahilan akong tumanggi para unahin ko ang sarili ko. Ang dali kasi magsalita kapag hindi ikaw yung nag-aantay. Hindi ikaw yung gumigising araw-araw na may tanong sa dibdib na walang sagot. May trabaho pa ba ako next month? OFW ako. Sanay akong magpakatatag. Sanay akong ngumiti sa video call. Sanay akong sabing okay lang ako kahit hindi na talaga. Pero may mga bagay na hindi ko kayang imbentuhin, lalo na ang kasiguraduhan. Hindi ko sinabing sigurado, hindi ko sinabing tapos na. Ang sabi ko lang, hindi ko alam dahil noon wala pang linaw, wala pang email, wala pang pirma at wala pang kasagutan. Pero bakit parang kasalanan ko na aminin yung totoo na sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, wala pa rin akong hawak na bukas? Mas gusto yata nila ng OFW na laging may pera, laging may padala, laging may pangako. Pero pag OFW na takot, OFW na nag-aalala, OFW na hindi sigurado, biglang sinungaling. Hindi ko kasalanan kung dito sa abroad kahit gaano ka pa kasipag, kahit gaano ka pa kabait sa trabaho, kung isang desisyon lang, pwede ka nang palitan. Kaya kung maingat ako ngayon, kung nagtitipid ako, kung parang huminga ako na mas mabigat, hindi yun dahil may tinatago ako, may pinangangalagaan lang ako. OFW ako, hindi ako nagsisinungaling, inaamin ko lang na tao rin ako at hindi ko hawak ang bukas. Sobrang dali sa iba na sabihin nagsisinungaling ako kasi hindi nila ramdam yung kaba na meron ako. Ikaw ba naman ang mawala ng trabaho, hindi ka kakabahin? Yung tipong araw-araw iniisip mo, paano na yung umaasa sa akin? Tingnan ko lang kung hindi dagain yung dibdib mo. Sabi pa nga niya, for content lang daw to, gusto ko nga kayo ma-inspire, hindi takutin. Sadya naman talaga mahigpit ngayon dito sa Canada. Kaya kung hindi mo alam ang tunay na sitwasyon dito sa Canada, mas magandang manahimik ka na lang. Uy, galit na siya. Uy, hindi ah. Pero heto, may good news ako sa'yo. Oo, sa'yo. Hindi sa kanya, pero sa'yo. Heto na nga at nag-email yung employer ko about sa contract renewal ko. Teka, basahin ko sa'yo. Huwag ka na magpaka-bitter. Hindi bagay sa'yo, kalalaki mong tao eh. Heto na nga, form to complete for your work permit renewal. As part of your work permit renewal process, you are required to personally complete that touch form. O siya, bukas na ako mag-voice over, inantok na ako. Good morning. Nagkape na ba ang lahat? Yung tipong ang ganda ng gising ko pero kailangan kong isipin yung comment mo. Char. Pero hindi mo masisira ang araw ko. Good news kaya to. Isang email lang yan ha. Walang confetti, walang palakpakan. Isang simpleng mensahe na nagsabing na kailangan ko namang fill up ng renewal form. Pero grabe yung bigat na nabunot sa dibdib ko. Ilang linggo rin akong natulog na bit-bit ang takot. Ilang araw akong nagising na hindi sigurado kung hanggang kailan lang ako may trabaho. Kung hanggang kailan ko pa kayang mangako. At kung hanggang kailan ko pa kayang magpakatatag. Marami nagsabing nagsisinungaling daw ako noon. Na drama lang at paawa lang, na gumagawa lang ng dahilan. Hindi nila nakita yung bawat refresh ko ng inbox, yung bawat tunog ng email na nagpapabilis ng tibok ng puso ko, yung bawat gabi na tinatanong ko ang sarili ko kung uuwi ba ako may trabaho o may hiya. Kaya nang dumating yung mensahe, hindi ako tumalon sa tuwa. Umupo lang ako at huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakahinga ako ng buo. Hindi ito yabang, hindi rin panalo. Isa lang itong pahintulot na magpatuloy pang lumaban, na may isa na namang taon para pagpatuloy ang sakripisyo na hindi naman lahat nakikita. OFW pa rin ako, malayo pa rin, pagod pa rin, pero may kasiguraduhan na kahit papaano may trabaho pa akong babalikan bukas. At sa mga nagduda, hindi ko kailangang magpaliwanag, hindi ko kailangang magpatunay. Dahil yung email na yon hindi para sa kanila, para yun sa sarili kong ilang buwan nakipagmatigasan sa takot pero hindi sumuko. OFW ako, hindi ako nagsinungaling noon. At ngayon, tahimik lang ako nagpapasalamat dahil may laban na naman akong haharapin. May mga panahong akala ko mag-isa lang
ako. May mga gabing pagod na ang katawan ko, pero mas pagod ang loob. OFW ako, malayo sa pamilya, malayo sa comfort, malayo kahit sa sarili kong lakas. Hindi naging madali ang mga araw na yun. May takot, may luha, may mga tanong na walang sagot. May mga panahong halos na wala ang tiwala ko sa bukas. Pero kahit pagod na akong umintindi at kahit hindi ko na alam kung saan nahahawak, hindi ako huminto sa paniniwala ko sa Diyos. Hindi araw-araw malakas sa pananampalataya ako. May mga gabing dasal na lang ang kaya kong ibulong. Hindi mahabang salita kundi simpleng, Lord, ikaw na po. May mga sandaling akala ko tahimik siya. Akala ko wala siyang sagot. Pero ngayon ko lang naintindihan, hindi siya kailanman umalis. Habang iniisip ko kung paano ako tatayo kinabukasan, siya pala ang naglalakad para sa akin. Habang nagdududa ako kung kakayanin ko pa, siya pala ang nagbubukas ng pintuan na hindi ko kayang buksan mag-isa. At dumating yung araw na hindi ko inaasahan. Hindi yung grande, hindi dramatic, pero sapat na para mapatigil ako at mapaluha. Ibinigay niya ang pinagdarasal ko. Hindi dahil karapat-dapat ako at hindi dahil malakas ako, kundi dahil tapat siya sa mga pangako niya. OFW pa rin ako, may pagod pa rin at may lungkot pa rin minsan. Pero mas buo na ang loob ko ngayon dahil alam kong hindi pala ako nag-iisa sa laban. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, isang bagay ang hindi niya hinayaang mawala, ang paniniwala ko sa kanya. Siguro naman nakita niyo sa vlog ko na kahit alam kong imposible o malabo ako marinyo dito sa Canada, patuloy pa rin ako nagdadasal at nagsisimba para sa kahit ganong paraan ay mapakita ko na nagtitiwala pa rin ako sa kanya. At ngayon, tahimik lang ako nagpapasalamat dahil minsan ang pinakamalaking himala ay yung hindi kanya sinukuan kahit muntik ka ng sumuko sa sarili mo. Kung pagod ka na, kung pakiramdam mo ang bigat na ng mundo sa balikat mo, pakinggan mo muna to. Huwag kang susuko sa buhay. Hindi dahil madali ito, kundi dahil may dahilan kung bakit nandito ka pa. OFW tayo. Sanay tayong lumayo, magtiis, magpakatatag kahit durog na sa loob. Pero may mga araw talaga na parang sapat na ang lahat, na gusto mo na lang huminto, umuwi o mawala na lang saglit sa ingay ng mundo. Sa mga araw na yon, hawakan mo ang pananampalataya mo. Kahit konti na lang, kahit parang kandilang nauupos. Dahil sapat na yan para makita ka ng Diyos. Maniwala ka, hindi nasasayang ang luha mo, hindi nasasayang ang pagod mo, at hindi nasasayang ang tahimik mong laban na wala nakakaalam kundi ikaw at siya. Minsan, hindi niya agad binibigay ang hinihiling natin. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil may inihahanda siyang mas makakabuti para sa atin. Yung sakto sa oras, yung sakto sa lakas natin, at yung hindi sisira sa puso natin. Kung pakiramdam mo naliligaw ka, tandaan mo, may Diyos na marunong maghatid pa uwi. Kung pakiramdam mo wala ka ng kontrol, hayaan mong siya ang humawak. Hindi mo kailangan magmadali at hindi mo kailangan makipagunahan. Dahil ang kailangan mo lang, magpatuloy kahit isang hakbang sa bawat araw. May plano ang Diyos para sa'yo. Hindi laging malinaw, hindi laging madali, pero laging may layunin. Kaya huwag kang susuko, hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Magtiwala ka, magdasal ka, at magpahinga kung kailangan. Pero huwag kang bibitaw ha, dahil balang araw, magugulat ka na lang. Yung pinagdaanan mong hirap, yun pala ang magdadala sa'yo sa buhay na matagal mo nang pinagdarasal. Hindi pa totally renew ang kontrata ko dito sa Canada. Pero kahit anuman ang kahinatnan nito, magpapasalamat at magpapasalamat pa din ako sa kanya. Dahil kahit papaano, pinaramdam niya sa akin na nandito lang siya at huwag akong mag-alala. Sa totoo lang, hindi lahat ng kontrata masarap i-renew. Pero kapag OFW ka at may balitang renew, parang may fireworks sa dibdib mo. Hindi dahil gusto mong manatili sa ibang bansa, kundi dahil ibig sabihin nun may trabaho ka pa bukas, may sweldo ka pa sa susunod na buwan, at syempre may papadala ka pa sa pamilya mo. Yung iba, akala nila simpleng papel lang ang kontrata. Pero para sa mga OFW, resibo yan ng pagtsatsaga. Patunay lang yan na kahit pagod, kahit homesick, kahit minsan gusto mo nang sumuko, kinaya mo. Masaya ang renewal kasi ibig sabihin nun may tiwala pa sa'yo ang boss mo, na yung sipag mo napansin at yung sakripisyo mo hindi nasayang. Oo, dagdag buwan ulit ng pangungulila, dagdag Pasko na malayo sa pamilya, at dagdag birthday na video call lang. Pero kapalit nun, dagdag pangarap na unti-unting nabubuo. Masaya akong OFW na maririnyo ang kontrata kasi alam kong bawat araw na tinapos ko rito, may katumbas na ngiti sa mga mahal ko sa buhay. Hindi man ako present sa lahat ng mga okasyon, pero present naman ako sa bawat pangangailangan. Hindi man ako katabi sa hapagkainan, kasama naman ako sa bawat pag-asa. Kaya sa kontratang maririnyo, salamat kasi binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na ipaglaban ang pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya kong naghihintay sa akin. At balang araw, hindi na kontrata ang iririnyo ko, kundi ang buhay na sabay-sabay na naming bubuin sa Pilipinas. Sa ngayon, ngingiti muna ako dahil ang kontrata ko extended at ang pangarap ko mas lalo pang lumalapit. OFW ka, tapos may papasok na email, hindi love letter, hindi promo, kundi contract renewal. Aminin mo, biglang gumaan ang balikat mo. Hindi dahil gusto mong tumagal pa sa abroad, kundi dahil secured ka pa, may trabaho ka pa bukas, may sweldo ka pa sa susunod, at higit sa lahat may laban ka pa sa buhay. Yung tahimik ka lang pero sa loob-loob mo, salamat Lord.
tuloy pa ang pangarap. Masaya na ang kontrata ay marirenew. Pero syempre, hindi ibig sabihin nun wala ng pagod. May lungkot pa rin, may homesick pa rin, at may gabi pa rin yakap lang ang unan. Pero syempre, pinili mo ang ngumiti. Kasi alam mong bawat araw na tiniis mo rito, may katumbas na ginhawa sa mga mahal mo sa buhay. Hindi kami OA sa saya. Praktikal lang kaming mga OFW. Ang kontrata ko, hindi lang pangalan ko ang laman. Nandun yung baon ng anak, bayad sa kuryente, panggamot ni nanay, pangarap ng buong pamilya. Kaya salamat sa muling pagtitiwala sa serbisyo ko. Bye-bye!